Doing Google Sheets again and we'll stop using AppScript kasi nahirapan tayo sa cellphone. Ang ano natin is magfo-focus tayo sa formulas. We'll be using average, count A, if, VLOOKUP, COUNTIF, and SUMIF. So, itong average, COUNTIF at saka count A ay madali lang. Then, ito intermediate, ito medyo mahirap ng konti. So, mag-start na tayo guys. Introduce natin si average. Okay, ito si average. Ang formula niya is equal average then cells. So, para sa yan, finds arithmetic mean, calculating the average of all numeric values within a defined range. So, ika-calculate na daw yung select nating range. Yung select natin doon, kukunin niya yung average ng mga scores or numbers. So, pagkita ko sa inyo. Okay, meron tayong row score dito, yung sample natin last time. Ang gagawin lang natin is kukunin natin yung average nito. So, to do that, you need to call or type average. So, paano itatype yun? Lakihan ko lang para makita nyo. So, sa cellphone, pag nagdadrag kayong ganito, medyo mahirap, di ba? So, ang gagawin lang natin is, titingnan nyo yung starting point. So, dito is C4 to C13. So, yun ang magiging base natin. To do that, there's two options. One is drag and one is to type. To do that, we need to go to our color. So, itong nakasayan guys, yan ang gagawin nyo yan mamaya. You will be doing this, then tomorrow, recitation, you will be called using the wheel of names. Then, pag natawag pangalan nyo, kung ano yung nandito, yun ang gagawin nyo. So, equal. Lagi nag-i-start sa equal yung formula natin, di ba? Count. Ayun. Dito si count. Then, open parenthesis. Ayan na siya. Sabi niya, count from C4 to C13. Automatic siya. Pero kung hindi automatic yan, anong gagawin? Ita-type nyo. Example may issue. C4 to C13. Then, close the formula. Tapos na siya. So, tingnan nyo kung tama. Tama ba siya? Tama no guys? Ayan. So, kunin nyo yung average score. So, the average score, ay mali. Average to. Average, sorry. Count na lagay ko. Average. So, yun. Average. So, enter. So, ang average daw ng magmula kay A1001 to A1010 is 83. So, mamaya, pag gagawin yung actual ito, dapat 83 yung lilitaw. Then, count. Count naman is, let's see the information about count. Sabi dito, count, counting cell entries, count. So, it counts only cells that contain numeric values. Ang sabi niya, yung count function daw, ang pwede lang niyang bilangin is yung merong numerical values. Number lang guys, no? So, try natin. Unang try natin is dito. So, hanapin natin si count ulit. Ayun siya. So, sabi niya, get the count of the row score. So, equal count. So, mag-start tayo kay C4 to C13 pa rin. Tama ba? So, enter. 10 daw. Tama ba yan? So, tingnan natin. A1001 to A1010. So, 1 to 10 tama. Paano kung alphabet? Kakao niya kaya ito? Itong student name from add to Gwen. Try natin, no? Equal count. So, saan siya? Sa B4 to B13. Ayan. Pag nag-color ng ganyan, ibig sabihin tama yung nyo, yung code. Nakita nyo? Nag-line. Ayan. So, sa tingin nyo, anong number lilitaw dyan? May number ba nalilitaw? So, enter ko.
0. Ba't kaya 0? Ang kinount natin is yung student names. Bakit kaya? Bakit kaya sa tingin nyo? So, balik ako doon para matandaan nyo ulit. Sabi niya, counts only cells that contain numerical values. Hindi siya magka-count kung hindi siya numeric. So, hindi siya nagbilang. No, tatandaan nyo, no? Pag text lang siya, hindi siya magka-count. Ang ka-count lang ng count is numeric. So, hindi siya pwede. So, balik natin sa C4 to C13. So, enter. So, nag-count siya. Ngayon naman, si count A. Si count A naman, bibilangin niyo yung text and numbers. Text and numbers. Pero pag wala naman, hindi niya bibilangan. So, ito yung niya, description. Count A counts all non-employed empty cells including text. Ibig sabihin, ibibilangin niya basta meron laman. Pero pag walang laman yung cell, hindi niya bibilangan. Then, it includes text, numbers, and logical values. Logical values yung plus, minus, negative, gano'n. Okay, so tingnan natin. Ang gagawin natin is magbibilang tayo. Ito. Mula kay grade na number ay cell ay row 4 to row 13. Sa tingin nyo, ilan kayo magbibilang dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa tingin nyo, ilan magbibilang? Walang idea? 10? Sino pa? 5? Liting ko Ayan. So, tingnan natin. Paano gawin si count A? So, count A, then open parenthesis, pwede nating i-drag or i-type na lang. Sa cellphone, kailangan na lang i-type para hindi kayo mahirapan, no? D4 to D13. So, sino may idea? Bago ko enter. 8? O, yung iba? Sa tingin nyo? 9, sir. 9? O, meron pa? 5? So, enter natin. Okay, 5. Bakit 5? Kasi mga space to. Hindi niya bibilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing ni... Sino yun? Okay, ayun. So, ito yung average. C4 to C13. Then, si count C4 to C13. Count A D2, D13. Walang tanong doon? Okay, next. Si gender na tayo. Gagamitin natin si if. Okay, ito si if, guys. Ang pagkakasunod niya is equal if. Kaya nga, if statement. Ang sabi niya, logical test, ito yung test, A1 greater than 10. Tapos, itong yes, ang tawag dyan is true, at yung isa naman is false. Pag yung logical test mo is totoo or tama, ang laging una is true. Ang hindi naman is false. So, ito yung niya, sample. Runs a logical test on specified criteria and returns one result if true and another is false. So, logical test. Ito yung logical test. Evaluate if cell A1 exceeds 10. Pag oo, exceed ng 10, value if true, display yes when condition is met. Pag hindi naman, values if false, display no when threshold fails o hindi na nakuha yung logical test. So, in our sample, ang gagamitin muna natin is si text. Ang natin is gender. Pag F, piprint natin dito is female. Pag M naman,
male. Okay na? So, paano gagawin yon? Lakihan ko lang. Okay, ito na. Dito tayo mag-start. So, ang logical test natin is M muna, male. Kasi usually male. So, equal. Tatandaan equal kagad. No? If. Ayan na. So, open ko to. So, ayan na siya. Logical expression. Yung condition daw. Value if true at saka value if false. So, ang tetest natin is si gender na C19. Ayan siya. So, equal. Pag M, anong gagawin? Ipiprint natin is male. Pag hindi naman M, ayan si false, ipiprint natin is female. Then, close the formula. So, sabi niya, if C19 is equal to M, laging double quote no guys, comma, male. Pag hindi naman, pag false, female. So, enter ko. Anong lumitaw? So, ang lumitaw is female kasi hindi naman siya M. Then, pwede lang fill. Ito guys, merong automatic fill dito eh. Ayan o, autofill. Pero, kung nahirapan kayo, example to, napakalaki, hindi ko makita, anong gagawin? Ida-drag na lang. Ayan. So, kung papalitan ko to, gagawin kong M, ano mangyayari? So, magiging male. Yan si true or false. So, pag in-F ko, magiging female. Okay, that is if statement using text. Ngayon, dito tayo sa number naman. Ang gagawin natin, pag equal to 75 or mataas, pass. Pag hindi, failed. So, try natin. Equal, if, then, ayan na, logical expression. Antitest natin is si grade. Ayan. Pag nilagay ko dito, equal, huwag niyo lagyan ng quote, no? Kasi pag merong quote, ibig sabihin, text siya. Number yan. So, lagay niyo lang is 75. Then, after that, tandaan nyo, pag numeric, walang quote. Pag merong quote, text yun. Okay, so next, ano yung true niya? Lagay natin is pass. Pag hindi naman, syempre failed. Ayan. Then close parenthesis. So, sabi natin, if C23 equals to 75, lagay natin is pass. Pag hindi naman, failed. Ayun. So, failed yung isa. Enter ko lang or drag. Ayan na. Okay siya, di ba? Lagay ko 73. Failed. Tama, di ba? Paano pag 76? 76 or 90? Ayun, failed pa rin. Bakit failed? Kasi tingnan yung formula natin. C23 equal to 75. Dapat ano dito? Ano lagay natin? 90, no? Lagi tayo namamalit. Palit na tayo ng palit. Mahirap yun. Dapat dito, tingnan nyo sa condition, maglalagay tayo ng, pwede lagay dyan. Sa tingin nyo. Lalang hindi gagana. Di ba merong sa math, you can use greater or less than. So, lagay natin is greater. So, anong sabi niya? Ang C23, pag greater or equal ng 75, ipapass niya. Pag hindi naman equal or greater, ipi-fill niya. So, ito siya. Greater equal ng 75. So, enter ko. Pass. 86 kaya? Pass. O 74. Ayun. So, tama na siya. Ngayon, tingnan nyo. Minsan magkakamali kayo dito. Nauna yung equal sa greater. So, kinenter ko yan.
mag-error. So, huwag kayong magpanic. Tingnan nyo lang yung nyo. Baka mali yung formula nyo. So, nag-i-start si greater, equal. Pwede rin gamitin si less than. Pero dito sa ating sample, greater na lang. So, greater, less than, or greater, less than, and equal. Okay, so drag ko to. Ayun, failed. Pero palitan natin, 87, 88. Okay. Okay na. So, tatandaan lang. Pasado kasi. Tingnan nyo guys. Sabi niya, greater or equal. Pag equal na 75. Ayan. Pero, tingnan nyo to. Tatagalin natin si equal. O, na-failed. Kasi, ang sabi dito sa ating greater ng 75. Kung gusto mo, para sure, para hindi ka magkamali, pwede mo lagay dito is 74.49. Kasi pag 50, magra-round off, di ba? And dami pang cheche-bureche. Gawin mo na 75. Okay, guys? Saan nakuha to? Walang tanong? Wala. So, dito na tayo sa mag-stop na ako dito kasi medyo matagal na to. Okay, ngayon gagamitin natin si VLOOKUP. So, si VLOOKUP is a tool that you can select multiple parameters. Wait lang, hanapin ko lang. Okay, ito na. Data retrieval. So, ang gagawin natin, magsiselect tayo ng cells and we will retrieve a data. Ang ibig sabihin ng VLOOKUP is vertical lookup. Ang vertical yung pataas. Yung horizontal pag ganyan. So, horizontal pag ganyan, vertical yung pataas. Sabi niya, vertical table lookup searches for a specific lookup key in the leftmost column of a table array. So, pupunta siya sa pinaka-leftmost, sa pinaka-left, and retrieves a corresponding value from a specific column. So, mag-start siya sa left, then magsasabi tayo kung anong column yung kukunin niya. So, ito yung arguments niya, lookup. So, ito yung search item. Ito yung si-search natin. After putting the parameter search, table array naman, kung saan tayo magsi-search. Then, anong column yung kukunin natin? Then, susunod, exact match required. Pag sinabing true, pag exact match ay match, sabi niya, example, pangalan nyo is Fred, F, capital letter, then R-E-D, small letter. Tapos, tinay mo is Fred na capital lahat, hindi niya siselect kasi hindi siya exact match. So, pag false, ito laging gagamitin natin. Capital letter man or small letter. So, ganun siya. Okay, try na natin. Medyo nakakalito to, so tumingin kayo dito. Stop yung ginagawa nyo. Ito yung natin, data. We have employee name, employee ID, at saka hire date. So, ang gagawin natin guys, kukunin natin si... Wait lang ayusin ko lang yung niya. Saan ba yun? Okay. Itatype natin si Will Ferrell. Then, ang palilitawin natin is 2323. Pag tinay natin si Amy Adams, 555. To do that, we need to type muna. So, kunin natin, sample muna si Will Ferrell. Will Ferrell. Ayun. Dito natin gagawin si formula. To do the formula, you need to follow the parameters. Linakihan ko lang sandali. Ayan. So, ang parameters niya is... Ulitin ko pala kasi hindi niya makikita. Sorry. Wait lang ulitin ko muna. Okay lang ganyan.
Okay. So, tatawagin natin si VLOOKUP. Ano kasi ibig sabihin ni VLOOKUP? Vertical lookup. Ayan. Ayan na yung key. Search key. Ano ba hanapin natin? Si Will Ferrell. After doing that, ayan, nagka-error kasi na-close. Wait lang na-close. Ayan. After that, comma, kunin natin si range. Ang range niya guys, mag-start tayo kay Will Ferrell hanggang ID. Kasi ID nga hanapin natin. Ayan. Pag mahirap select, anong gagawin? Ita-type nyo na lang. No, i-type. Sorry na ako, close. Ayan. I-type nyo pag hindi nyo makuha. B29, then up to C33. Ayan o. Nakita nyo, naglalay naman. Comma. Ngayon, anong index? Ang index guys, mag-start kayo sa first selection ng column. Hanggang saan ang first column? Ito, di ba? First column, second column. So, 1 at saka 2. Kung ano nakaselect dun sa, dun sa range. So, ngayon, kukunin natin si 2. Ayun, kinuha natin yung 2. After that, isa-sort natin. Exact match, ang lagi nang ginagamit is false. Pag true kasi, dapat parehong-pareho yung pagkaka-type. So, dito, ano lagay natin lagi? False. Nakuha na? So, E28, ito daw, hanapin natin dito. Si E28, ang pangalan is Will Ferrell. We will search from B29 to C33. Ngayon, dalawa yung column niya, kukunin natin C2. Paano naging 3 column yon? 1, 2, 3. Gawin kong 3 Ano to? D33, no? Ayan, D33. Linagay ko third column. Ayan, ang makukuha is ito. Nakuha guys, bibilang lang kayo. 1, 2, 3. Pero ang kukunin natin sa sample natin is employee ID. So, lagay ko 2, then false. Nakuha. Tapos hindi nakuha. Ulitin ko. So, enter. So, yun na. Will Ferrell. Kasi, ayun yung Will Ferrell is 23. Pag tinype ko naman to na iba, Amy Adams. So, ano siya? 555. Ang problema, nagtatype dito. Gagamitin natin si data validation. Natandaan si data validation? Gagamitin natin yon in a different way. To do that, we need to call data validation again. So, data validation, go to data, then search for data validation. Press the data validation menu. So, ayun siya. Add rule. Ayan. Anong gagamitin natin? Hindi drop down. Gagamitin natin si from range. List range sa sa cellphone. List siya, list. Hindi siya drop down, no. So press ko yung from a range. Tingnan niyo guys, from a range, pindot. Ngayon, ayan, sisila ko. Magmula kay Will Ferrell 29 to B33. Ito yung kukunin ko. Ayun, lumitaw siya. Sinelect ko kasi. Pero kung nahirapan kayo sa pag-select, you can type from, number? B29 up to C33. Ayan. Okay, press done. So, ayun na siya. Tingnan nyo. Ay, mali. Ano ba napindot ko? Dapat lang eh. C33 na pindot ko. Dapat B33 lang. Sorry. Nagkamali ako. Edit. Ayun o. Gawin nyo lang B33. Ano yung dollar sign dyan? Ang ibig sabihin ng dollar sign is fix. Anong pera? Hindi siya namumove. So, done. Okay, ayun. Huwag nyo lagyan ng dollar sign, no? Yung lang, from B29 to B33. So, tingnan natin.
Okay, ayun umandar na. Okay, that is your task. You will be doing this sample right now. To do that, si-share ko yung link ulit. Ito yung link na gagawin nyo. Ang ginawa ko guys, inano ko na to, protect, para hindi na ma-edit. Kasi yung iba, ini-edit. Wala, sir. So, to use this, you need to press File, Copy, utang na loob, File, Copy. Yun lang, napakasimple lang. File, Copy. Pag na-file copy nyo na, tingnan nyo ha, make a copy. Ayan. May lilitaw na ganyan. Ang susulat nyo dyan is 12 Escalante. Para hindi kayo mahirapan, ipapartner ko kayo. Sana naman yung kapartner nyo, tulungan kayo. Example, Aguilar. At saka si, ano si pilido mo? Singyan. Ayan. Ganyan lang gagawin nyo, no? Tingnan nyo mangyayari niyan. Make a copy. Ayun, ang bilis. Ang tagal. Ayun ang pangalan niya. Escalante Aguilar Singyan. Ano niya, gagawa na kayo. Yun lang ang nakasayan, sasagutin nyo. Ngayon, pag okay na, nasagot na niya, share nyo lang to. Ayan, share. Anyone with the link, then i-paste nyo lang. Week 9 Google Sheets. Week 9 Google Sheets. Wait lang, share ko sa inyo. Nakuha na. Huwag nyong gagawin yung ano. Sa bagay, di na magagawa to. Pakita ko lang paano i-lock. Example, i-share nyo para hindi ma-edit. You can use, ito guys, go to data, ito, protect sheets and range. Pag sinabing sheets, yung buong sheets may mapoprotect. Or you can use range. Ang range is, magsisila ka ng range. Example, sisila ko lahat to para hindi ma-edit. To do that, you need to press data, protect sheets. Ayan. Ito, get edit. Tanggalin ko ulitin ko. Okay, ito siya, add range. Ayan yan. Yung range niya, tingnan nyo, sinula ko siya ito, A, B, C, D, E, F. So, yun na. Basta select nyo lang. Set permission. Ayan. Ang sabi niya, sino pwede mag-edit? So, only you. Yung gumawa lang. So, pag sinare ko sa inyo, hindi na ma-edit ito, hindi na mabubura. Pwede nyo copyin. Done. Okay, it's saved. Now, you can open it. After opening, you need to press File, make a copy, put your section 12 Escalante, then your name and the name of your partner. Okay na? Okay, gagawin nyo ngayon. Then, after this, tatago ako. I will be using wheel of names. Then, gagawin nyo isa-isa. Yung natawag, yun ang gagawin niya. Okay, guys? Ala. Yes. Wala nang tanong? Okay. Game na. Yes, pili ka ng kapartner nyo.